Isa sa mahusay na point guard sa Argentina, isang dekalibre at hindi basta-bastang player na naglaro sa NBA, FIBA at sa Europa. Ang isa sa pinakamatandang rookie na naitala sa kasaysayan ng National Basketball Association na nagpatunay na baliwala ang edad sa liga. Ito ang kwento ni Pablo Prigioni. Ang videong ito ni-request sa akin ni ka-teammate Gray Mamba. Maraming salamat sa pagsuporta sa akin channel at shoutout din sa iyo ka-teammate. Si Pablo Prigioni ay isang Argentinian-Italian na ipinanganak noong May 17, 1977 sa Rio Tercero, Cordoba sa Argentina. Nagsimulang maglaro ng basketball si Prigioni noong nasa high school pa lamang siya. Mabilis itong natutong maglaro dahil sa kagustuhan nitong humusay at maabot ang kanyang pangarap. Hanggang sa unti-unting nakilala si Pablo at maraming nagmatsyag at nagsabing may future si Prigioni sa larangan ng basketball. 18 anyos nang maagang sumabak si Prigioni sa professional basketball sa Argentina noong 1995-1996 season sa Ramallo of the Argentine LNB League. Bagamat hindi nabiyayaan ng mataas na height, ang ating bida ay sinikap naman itong maglaro sa abot ng kanyang makakaya at kung ano ang kaya nitong maiambag sa kanyang kupunan. After spending a season with the team, lumaro si Prigioni sa Belgrano San Nicolas bago sumabak sa Obras Sanitarias noong 1998. Nangarap din si Pablo na makapasok sa NBA, kaya noong 1999, sumubok ito na matawag ang kanyang pangalan at makuha ng kahit anong team sa NBA. Pero gumuho ang kanyang ambisyon dahil walang team sa NBA ang nag-priority at nagka-interes sa kanya. Ngunit nagpatuloy pa rin si Pablo Prigioni sa paglalaro at isinintabi ang kanyang mga frustrations. Lumipad si Prigioni pa Espanya para harapin ang panibagong pahina ng kanyang karera. Naglaro si Pablo sa Fuenlabrada, nanatili ito ng 2 season at kalaunay nagtungo sa Lucentum Alicante upang maglaro at makakuha ng mga karanasan. Dito nakilala ni Pablo Prigioni ang kanyang magiging may bahay na si Raquel at pribadong nagpakasal sa Espanya. Taong 2003, nang mapabilang si Prigioni sa Baskonia kung saan umani ito ng mataas na respeto, mga karangalan at pagtatagumpay. Nagkabit si Prigioni sa Baskonia ng maraming tagumpay. He won several titles including 3 Spanish Kings Cups sa mga taong 2004, 2006 at 2009. 4 na Spanish Super Cups noong 2005, 2006, 2007 at 2008 and the Spanish League Championship noong 2008. Hindi man nakilala si Pablo Prigioni sa Espanya sa pamamagitan ng scoring, kundi napabandog ang kanyang pangalan sa pamamagitan ng kanyang point guard skills, defensive tenacity at leadership. Pagkalipas ng 6 na taon sa Baskonia, ay naglaro naman si Pablo sa Real Madrid kung saan dinala nito ang experience na nakuha niya sa Baskonia. 2 season ang lumipas, bumalik si Prigioni sa Baskonia upang lumaro ng 1 season noong 2011. Taong 2011, nang lalong umugo ang kanyang pangalan nang naging mahalagang bahagi ito sa Argentina's national team nang makamit nila ang gold medals sa 2011 FIBA's Americas Championship. Dahil dito maraming nagka-interes sa ating bida at kabi-kabila ang biglang nanuyo at humikayat sa kanya. Pero sinong mag-aakala na sa edad na 35 ay matatawagan si Prigioni papuntang NBA para lumaro na siyang pangarap nito noong bata pa lamang siya. July 2012, nang papirmahin ng 1-year contract na rookie minimum ng New York Knicks si Pablo Prigioni at naging starting point guard ng ilang buwan kasama noon si Carmelo Anthony. Dahil dito naitala si Prigioni na pinakamatandang rookie sa kasaysayan ng NBA. Hindi naman ito pinahiya ang New York Knicks sa pagkakakuha sa kanya dahil nagtrabaho ito ng husto sa sandaling tawagin ang kanyang pangalan off the bench at talagang ginagampanan niya ng maigi ang role na ipinagagawa sa kanya. Nakapasok ng playoffs ang Knicks sa tulong ni Prigioni. Nakaabante sa second round ng playoffs for the first time in 13 years nang patumbahin ng Celtics pero kinapos nang makaharap ang Indiana Pacers noong 2013. Bagamat maganda ang naging takbo ng karera ni Prigioni sa NBA, ay humiling ang asawa nito na huwag nang magpatuloy sa NBA at lumipat na ng Espanya for personal reason. Pero nanindigan si Pablo at itinuloy pa rin ang NBA journey nito sa New York Knicks hanggang 2015.
Taong 2014, nalipat ng Houston Rockets si Prigioni at di nagtagal ay na-trade patungong Los Angeles Clippers. Sa Clippers ay nakapagtala ito ng 8 career highs in steals kontra Miami Heat. 2016, bumalik muli ng Houston Rockets sa pangalawang pagkakataon si Prigioni at naglaro lamang sa preseason at nagpaalam din agad. Desyembre sa taong ding yan ay bumalik si Pablo Prigioni sa Espanya para muling makijam sa Baskonia for his third stint. Pagkatapos ng season na ito ni Prigioni sa Baskonia ay inanunsyo na nito ang kanyang pagre-retiro bilang professional basketball player. Nagtuloy ang ating bida sa pagiging head coach ng Baskonia, ngunit hindi naging maganda ang takbo ng minahal niyang team sa ilalim ng kanyang pamamatnubay kung kaya't pinalitan din agad si Pablo Prigioni. Tinawagan ng Brooklyn Nets si Pablo para maging assistant coach noong 2018, subalit nalipat naman agad papuntang Minnesota Timberwolves bilang assistant coach. Hawak din ni Prigioni ang Argentina national team bilang head coach naman at patuloy na nagsasali ng mga kaalaman sa mga bagong malalaro hindi lamang sa NBA kundi sa mga malalaro ng sarili nitong bayan. Si Pablo Prigioni ang magandang halimbawa kung pag-uusapan ay determinasyon at pagiging positibo sa lahat ng pagkakataon kung saan inantay nito ang tamang panahon ng kanyang pagsibol sa NBA. Ginamit na tungtungan ang lahat ng negatibo para magtagumpay sa buhay. Si Pablo Prigioni din ang nagbibigay paalala na hindi hadlang ang edad para magpatuloy at makamit ang mga pangarap. Dagdag pa dito ay para sa lahat, bata man o matanda, anuman at kung sino ka man. Kung nagustuhan mo ang video ito, huwag mong kalimutang mag-iwan ng komento sa ibaba ng comment section. Shoutout sa iyo, ka-teammate Cyrus Manait, kay ka-teammate Decibel Odi. Shoutout din sa iyo, ka-teammate Jayland Bitangkol, at shoutout sa iyo, ka-teammate Alan Buhayan. Maraming salamat sa pagsuporta sa akin channel. At mga ka-teammate, marami pa tayong i-feature about FIBA na kapupulutan natin ng mga aral at inspirasyon. Kaya tutok lang sa ating channel. Maraming salamat and see you sa next episode.